The Philippine Showbiz List presents iconic characters of Catherine Bernardo in TV and movies. Ella in Growing Up. Ginampanan ni Catherine ang 15-year-old na middle-class student mula sa isang simpleng pribadong paaralan sa San Martin, Zambales. Kasama niya kanyang single mother na ini-encourage ang anak na manatiling single upang maiwasan ng isa pang heartbreak. Ang mga karanasan ng kanyang ina ang nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan sa mga lalaki. Ngunit nasubok ang kanyang paniniwala nang mahulog siya sa pag-ibig kay Patrick Rivero, isang pasikat at bastos na kaklase na ginampanan ni Daniel Padilla. Mara in Mara Clara. Si Mara ang mapagmahal at pasipag na anak ni Gary at Susan David na gagawin ang lahat upang suportahan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga tunay na magulang ay sina Amante at Alvira del Valle. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng mga kamalasan, nananatili pa rin si Mara na matatag sa kanyang pananampalataya sa Diyos at naniniwala na muling magbabalik ang sikat ng araw para sa kanya. Mikay and Princess and I. Pinatunayan ni Catherine na kanyang galing bilang prinsesa sa Princess and I. More on romantic story din ito dahil sa tatlong leading men niya na sina Khalil Ramos, Enrique Hill at Daniel Padilla. Chichay in Got to Believe. Isang kwento ng pag-ibig kung saan ang childhood friends ay nauwi sa pagiging magkasintahan. Sila ay nagkahiwalay ng matagal dahil sa isang nakakatakot na aksidente at nagkalimutan sa isa't isa. Nagkita silang muli sa maling panahon pero sa dulo ay hindi nabibigo ang pag-ibig na magkikita sila muli. Sa Got to Believe, ang karakter ni Daniel Padilla na si Joaquin ay nagkaroon ng traumatic na pangyayari noong siya ay bata pa. Paglaki niya, siya ay umibig kay Chichay. Gayunpaman, hadlang sa kanilang pag-ibig ang pamilya ng babae na itinuturing na dahilan ng nakaraang trauma ni Joaquin. Patchot in Must Be Love. Isang batang babae na may pagka-tomboy si Patchot na nagkaroon ng romantic feelings para sa kanyang kababata at matalik na kaibigan na si Ivan na ginampanan ni Daniel Padilla. Ngunit si Ivan ay nahihirapan na makita si Patchot bilang isang romantic person at siya ay umibig sa magandang pinsang babae nito na si Angel na ginampanan ni Liza Soberano. Sa kanyang pagkikipaglaban upang mapansin, natuklasan ni Patchot ang pagiging isang babae at ang tunay na kahulugan ng kagandahan. Athena and She's Dating the Gangster. Si Athena ay hindi sinasadyang pinaglaruan si Kenji na ginagampanan ni Daniel Padilla, isang heartthrob at bad boy. Siya napilitang magpanggap bilang girlfriend nito upang inggitin ang dating kasintahan nito. Napakahirap daw para kay Catherine ang pag-shoot ng eksena kung saan inamin ni Athena ang kanyang nararamdaman kay Kenji. After all, napakabata pa niya noon at sinabi ni Direk Cathy na wala pang karanasan si Catherine pagdating sa pag-ibig. Jackie and Crazy Beautiful You. Ang Crazy Beautiful You ni May Cruz Alviar ay tungkol sa isang rebellious rich girl na pumunta sa isang mahirap na komunidad nang hindi bukal sa kanyang loob. Nakilala niya ang responsible poor boy at nahulog ang loob dito. May mga pagtatalo na nangyari pero naayos ang lahat sa dulo. Mas mature ang Crazy Beautiful You kumpara sa ibang mga pelikula na ginawa ni Catherine. Ina Makaspak in Pangako Sa'yo. Sinabi ni Catherine na ang pagkakakuha niya sa papel ni Ina Makaspak sa pagbabalik ng Pangako Sa'yo ay isang uri ng palatandaan para sa kanila ni Daniel na palapit na sila sa mature roles. Ang teleseryeng ito na isang pagkikwento ulit ng kwento ng pag-ibig sa pagitan ni Ina, isang katulong, at Angelo, isang mayamang binatilyong pasaway, ay nagdala sa kanilang dalawa ng mas mature roles kumpara sa kanilang mga papel bilang teeny bopper sa Princess and I at Got to Believe. Binanggit din ni Direk Rory Quintos ang maturity ni Catherine at pinoint out ang pagiging very sensual person nito. Malia in La Luna Sangre. Ang La Luna Sangre ay ikatlong yugto ng sikat na fantasy franchise matapos ang Lobo at Immortal. Si Catherine dito ang bagong itinakda na tatalo sa masamang vampira. Ang serye ay sumusunod sa kanyang landas tungo sa pag-fulfill ng kanyang tadhana bilang protektor ng mga lahi. Sinabi nila Catherine sa mga panayam noon na lubos na hamon ang pagsasagawa ng La Luna Sangre, lalo na ang kanilang mga labanang eksena. Sina Catherine at Daniel Padilla ay nag-training ng husto para sa kanilang mga action scenes. Pinuri rin ni Daniel ang kanyang leading lady dahil mabilis itong natutunan ang mga choreography ng kanilang mga fight scenes. Mia in Barcelona, A Love Untold. Ang kwento ng Barcelona ay tungkol kay Mia, isang Filipino expat sa Spain na sinusubukang takasan ang kanyang nakaraan. Doon tinulungan siya ng isang batang mag-aaral ng architecture na si Ellie na ginagampanan ni Daniel Padilla na nagluluksa at kamukha pa ni Mia ang yumaong kasintahan ni Ellie.
Ang Barcelona A Love Untold ay isang uri ng transition film na nagpapakita kung gaano karaming kakayahan ang mayroon sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla bilang mga aktor na hindi nagre-rely sa tradisyonal na paraan ng pagiging mature kung saan ay maging sexy. Bagamat ipinakita ng obra ni Olivia Lamasa ng ilang sandaling sensual, tulad ng mga eksena ni Daniel na walang damit sa tabi ng dagat at ang nakakagulat na pagsayaw ng flamenco ni Catherine, itinatampok din nito ang lalim ng karakter na ibinigay ng mga bida sa kanilang mga eksena. Gab in Can't Help Falling in Love. Pagkatapos ng kanilang pelikulang Barcelona noong 2016, bumalik sina Catherine at Daniel sa big screen sa romantic comedy film na Can't Help Falling in Love. Sa pelikula ay ginagampanan ni Daniel ang masayahing si Dos at si Catherine naman ay matinik at ambisyosang babae na si Gab. Nalaman nila na sila ay married couple sa papel. Sa totoong buhay, si Gab ay kasalukuyan nakatakda na ikasal sa kanyang matagal ng nobyo na ginagampanan ni Matteo Guidicelli, ngunit gusto na niyang makalabas sa relasyon. Sa proseso nito, napagtanto niyang nagkakagusto siya kay Dos. Ayon kay Catherine, ang hamon ay ang may pakita ng mahusay ang mga karakter sa gitna ng kanilang mature issues. George in The House of Us. Ang The House of Us ay ang isa sa highest-grossing Filipino film of all time. Maaari natin sabihin na masyadong malapit sa puso ng mga Pilipino ang kwento, kaya't hindi lamang ito nagtala ng record na kita, kundi patuloy na pinag-uusapan kahit ilang buwan na nakalilipas matapos itong ipalabas sa mga sinihan. Ang nakakaiyak na pelikula ng Katniel na inilunsad ni Direktor Cathy Garcia Molina ay nagtampok ng lahat mula sa kilig hanggat sa pait ng paghihiwalay at pag-asa. Ang mga kakaibang linya at eksena nito ay mananatili sa iyong alaala magpakailanman. Joy in Hello, Love, Goodbye. Si Joy ay isang masipag at palaban na OFW na nagtatrabaho bilang katulong sa Hong Kong. Bagamat magaling siya sa kanyang trabaho at na-enjoy ang pagkakaibigan niya sa iba pang mga domestic helper, plano niyang iwanan ang syudad sa lalong madaling panahon. Sa kanyang paglalakbay patungo sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, nakilala ni Joy ang Pilipinong bartender na si Ethan. Si Ethan ay binubuo na ang permanenteng buhay sa Hong Kong. Sa loob ng ilang taon, magiging opisyal na residente na siya sa lungsod. Ali in Too Good to Be True. Si Ali ay isang masayahin at masipag na nurse sa isang ospital na may pangarap na maging doktor. Dinescribe ni Catherine na kanyang paglalakbay sa serye bilang unforgettable dahil sa kanyang mga kasamahan sa cast. Natapos man ang Too Good to Be True, pero ang pagmamahal ni Catherine para sa pamilyang nabuo nila ay mananatili. Ang magtrabaho sa isang teleserye ay hindi kailanman madali, pero ginawa nilang lahat itong sobrang hindi malilimutan ayon kay Catherine. Philo in A Very Good Girl. Ang box office superstar na si Catherine Bernardo at ang nominee sa BAFTA at Golden Globe na si Dali De Leon ay handang ipakita ang kanilang electrifying performance bilang si Philo na naghahanap ng paghihiganti at ang filthy rich na si Mother Molly sa 30th anniversary kick-off film ng Star Cinema na A Very Good Girl. Ipapalabas sa mga sinihan sa buong bansa simula sa September 27, sinusundan ng A Very Good Girl ang kwento ni Filomena Angeles na nais na sirain ng kapwa-sosyalistang si Mother Molly Suzara na may-ari ng malalaking negosyo. Habang inihahanap ni Philo ang daan patungo sa makulay at madilim na sekretong buhay ni Mother Molly, ang kanyang masalimuot na plano ng paghihiganti ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Inamin ni Catherine na siya ay na-intimidate sa ideya ng pagsasama nila ni Dali De Leon. Dahil sa mga kamakailang tagumpay ni Dali sa global stage, hindi makapaniwala si Catherine nang malaman niyang si Dali ang kasama niya sa pagbibida sa A Very Good Girl. Nagbahagi si Dali na labis din siyang nasiyahan sa pagsasama nila ni Catherine na nagkaroon ng ilang mga box office na pelikula sa mga taon na lumipas. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!